Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. I hope you bear with me today kasi bawat sabihin ko ay mahalaga. Kasi marami naglilipa na fake news daw kami, mga ganon. Okay, medyo meron lang ho akong paiintindi sa inyo para ho naiintindihan ninyo ang difference ng LEDAC or Legislative Development Advisory Council at ng Senate priority. Okay? Kasi yung post namin sa Barangay Tayo FB page, pinutakte na fake news, ganito daw, naloloko daw kami ng tao, hype daw yung page, ganon. Samantalang nung sinabi namin na tapos na yung boxing at magkakaroon na nga ng BSKE sa December 2025, kinabukasan naman, yun din naman na-confirm ng mga tao eh. In fact, it was confirmed by 2 congressmen and 1 mayor, I think. Pero hindi ko na sabihin mga pangalan nila kasi hanggat hindi ako mismo as a journalist ang nagko-confirm, ayoko hong madawit ang mga pangalan nila. But at any rate, lumabas na nga yung katotohanan na yung sinabi namin sa FB page, almost 80% na magiging totoo na. Hintayin lang natin itong 2 linggo to. So, ano ba yung Legislative Development Advisory Council, LEDAC, na pinost namin? Ang LEDAC, acronym ng Legislative Development Authority Council, yan ho yung council na kasama yung Kongreso, House, at saka Senate, at Malacanang. Ginawa po nila yung council na yan para mag-uusap sila ng isang direksyon lamang ang kanilang legislative agenda. Umpisa pa lang ng presidency ni BBM, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ginawa na yan so that hindi magulo ang legislative priorities. May legislative priorities ang Pangulo, may legislative priorities ang Kamara o ang Senado at Kongreso. Ayan ho ang pinagmimitingan nila at minimesh nila together. Napaka-importante niyan sa bayan natin sapagkat anuman ang lumabas at sinabi ng LEDAC Council na yan na priority measure, yan ang priority measure na nais nilang ipasa within itong 19th Congress. Ayan. So yung lumabas na LEDAC na listahan na hindi kasama yung term setting, hindi nga kasama talaga yung term setting doon kasi yung report na yun marami na nag-report. Kung makikita ninyo, na wala nga talagang term setting. So, on our part, as a journalist, tapos sa mga, kung nakakaintindi ka ng legislative process o mga agenda na yan, tsaka priority measures, kung wala doon, ibig sabihin, hindi priority. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi papasa, ibig sabihin, hindi priority. Okay. So, lumabas na nga yan. In fact, meron nga mga nag-confirm, sinabi ko na yung 2 congressman tsaka 1 mayor, kung anong nilalaman pa nang sinasabi nilang planchado na. Kasi yung 27 bills na ipapasa daw ng Kongreso, ng LEDAC Council, yun yung 27 na matagal nang na third reading, kailangan na lang na pirma ng presidente, nakikita nyo sa news, meron doon for third reading. Di ba for third reading in term setting? Wala doon. Wala po doon. So, hindi natin kasalanan kung yun ang report natin. At any rate, the following day, lumabas nga na matutuloy na nga yung 2025 BSKE. Ngayon, ito malupit na lumabas kahapon. After lumabas ng LEDAC Council priority measures, na wala nga yung term setting, lumabas yung kay Senator Chis Escudero na listahan ng Senate priority measures na kasama number 5 o 6. At nakita ko yun bago yung LEDAC number 5 or 6 na nandun yung term setting. Of course, priority measure ng Senado yun. Sapagkat pinasa nila yun Napasa ng Senado yun. Pag hindi mo i-prioritize yun, napasa mo ng third and final reading, anong klaseng kamera ka, di ba? Of course, nilagay ni Senator Chis Escudero. Yun, it is quite understandable. But, during the LEDAC meeting, nakasama niya ang mga congressmen, leadership ng congressman, sina speaker, tsaka mga deputy speakers, at leadership ng Senado, kasama siya,
and the pro tempore, and then the Senate officials, and then Malacanang with the President himself, ang napagkasunduan nila, hindi kasama yung term setting. Ano ba ang mas mataas, yung LEDAC o Senate? LEDAC, council yan council na mayroong meeting of the minds na inaaprubahan o gagawin nila yung direksyon na tatahakin nila yung priority measures. Okay. So, ibig bang sabihin, okay, tapos sana tayo dyan at sana yung pagkakasabi yung fake news, mag-isip-isip muna kasi walang fake news na lumalabas sa barangay tayo. And it was proven the following day. Alam nyo kung bakit matagal ko nang pinapapatay yung FB page namin. Kasi ang nangyayari, nag-aaway-away lang ang mga tao. Kung mag-aaway-away lang, wag na. You know? Ang tagal ko nang sinasabi, hindi nyo kailangan pag-awayan yung term setting. Ito ang nakita kong bill na nag-aaway-away ang mga tao. And understandable, naiintindihan ko po yun. Kaya nga tinuloy-tuloy natin dahil marami nagme-message sa akin na sayang naman, dami kong natututunan dyan. That's why, ito. And sa lahat ng mga nagde-deliver ng news, ang dami dyan, lumilitaw na mga vloggers, mga kung ano-ano, and it's okay, wala namang problema, dagdag sila sa usapan, Pero kami lang lagi ang nagko-confirm kung totoo ang news o hindi. And meron kami mga sources and resources. Sapagkat we are not vloggers, we are journalists. Yun nga po lagi namin sinasabi, we are a television network. Okay? So, ito na tayo, mag-move on tayo kasi meron mga lumabas na importanteng dapat natin pag-usapan. Hindi ko pinapersonal muna yung mga nasasabi mga fake news, okay? Nasa inyo yan kasi bukang bibig nyo yan Pero, hindi kayo nag-isip, hindi nyo hinintay, the following day, napahiya. Pero hindi ako para magsabi dito at magyabang tayo na, kita nyo na, hindi po. I still love you. Kayo po ang nagbuhay ng sa barangay tayo at ang magkakasama pa rin po tayo. So, lumabas ngayon sa mga balita. After namin sabihin na mga 90% o tapos na yung boxing, lalabas na 2025 na nga ang eleksyon. Ang balita ngayon 4 years, 2 terms ang mga kagawad at kapitan. Yun daw ang sinasabi nilang lalabas sa third reading, ipapasa ng Kongreso. Mind you tandaan nyo to, wala pang napapasa. Yan po tandaan ninyo, wala pang napapasa. So, babalik ako sa proseso. So, yung 4 years daw kumakalat na kinonfirm daw ng mga binanggit natin kanina. And I'm sure kakalat yan kasi alam mo naman, yung LEDAC meeting, ang dami ng mga nagte-text yun sa kanilang mga opisyal, mga nagtatanong. So, kumalat na. But not confirmed, and I'm not confirming this. Pero sa nakikita ninyo, 4 years daw, tsaka 2 terms. So that simply means 2029 ang susunod na eleksyon ng BSKE, pagkatuloy itong December 1, 2025. And then the next is 2033. So 4 years nga. 2028 yung presidential election, so pinansang tabi muna. Hindi na mag-synchronize. And then 2034 naman after ng presidential, after ng BSKE sa 2033, 2034 na yung presidential. So, wala na sagasaan. Okay. So, there is some point or truth, katotohanan doon kasi makikita nyo sa dates. So, 4 years, 2 terms, Kapitan Kagawad, 4 years, 1 term, ang SK, yung mga SKs po. Initially, ito ang reaction ko. Initially, parang hindi yata kayo na-extend. Kasi 4 years, 2 terms, that's only 8 years. Ang term ninyo, kung susundin natin ng Constitution, is 3 years, 3 years, 3 years, 9 years. Diba? Di ho ba? Ang SK naman, after 3 years, pwede pang tumakbo kung hindi ka pa overage. Yan. Okay? So meron kang second term kung hindi ka pa overage. Pero ngayon, imbis na lumalabas na 9 years, pag ito na-approve, wait lang muna sa approve pag ito na-approve, 8 years lang kayo. Parang mix no? Di ba?
Pero hindi yan maiksi para sa second term at saka first term ngayon. Sa last term, wala na. Well, last term na eh. Pero hindi pa natin sure kung iba back to zero nila. Ha? Okay, papasok tayo ngayon doon. Kasi may kinalaman yan sa LEDAC eh. Okay? LEDAC talaga. Kasi naandun yung Congress tsaka Senate. So alam nila yung galaw nila. Kaya yun ang binabasihan natin. So ngayon, totoo ba yan, Kagawad Butch? Yung 4 years na yan, tsaka 2 terms? Well, di ba napag-usapan natin noon na plinansya? Kung balikan nyo na lang po ha. Plinansya na daw yan. Okay? At yun, na-confirm ko. At marami daw binago. So sinabi ko sa inyo, tinatanong ko kayo, ano kaya yung na-plansya na yun? Anong provisions? 6 years kaya o 4 years? So eto na, lumalabas na. 4 years daw, 2 terms. So malamang-lamang, itong June 2 to June 13, nasa legislative process pa rin naman tayo, wala pa na ipapasang RA, yun na nga ang mangyayari. Ipapasa ng Congress, tentatively, unconfirmed, 4 years, 2 terms. Pagpasa niyan, bam! Punta ng bicameral conference. Kaya maingay pa rin si Senator Aquilino Pimentel, naglalabasan pa rin ng kanyang mga video, na sinasabi niyang ipupush ko pa rin yung 6 years. 6 years, ewan ko ilang term yun. 6-year term ng isang kagawad tsaka kapitan. So pagdating ng BICAM, maglalaban pa rin sila. Okay? Wala pa. So ano bang kinaiinit ng ulo ng mga tao? Wala pa nga. So, di ako sumisigaw, nakasmile ako So, pagdating ng bicameral conference, paglalabanan pa rin yan. Okay? Pero kung sinabi nila ng mga congressman, paniniwalaan natin na nagsabing meron ngang 2025 BSKE, December 1, okay? At ang lalabas dyan, unofficially, 4 years, 2 terms, barangay officials, 4 years, 1 term, SK officials. Di kung yan ang napag-usapan sa LEDAC, di yun ang i-expect natin na lalabas sa bicameral conference. Ang tanong na lang din at medyo pinag-iisipan ko pa, okay, pag yun ang lumabas, tapos may December 1, 2025 ang election, after yun, di ba? Paglalabanan na lang nila yung term, na which is nasunod din yung karamihan na may gusto na paglabanan na lang natin sa 2025. Yung kung ano man ang extension. Kaya lang sa akin parang hindi extension. Kasi after yung second term at saka first term, after nyon, di ba, balik sa series iba, no? So, ang first term lang niya is 4 years and then second term niya is 4 years. So, umiksi. So, hindi natin alam, baka sa bicameral conference, gawin na lang na, sige, Senator Aquilino Pimentel, kung ini-insist mo yan, 6 years, edi gawin na lang nating 4 years, 3 terms. Baka may magalit na naman, nag-a-analyze lang po tayo. Pero kung sinasabi nilang it's official, na marami na rin ako nakikita, na December 1, 2025, 4 years, 2 terms, iabangan natin. So, ano ang sinasabi ko? Nasunod pa rin yung sa LEDAC. Yun yung iiral. Yung sa Senate priority, it's just a priority of one house. It's not the priority of LEDAC, 2 houses with Malacanang. Hindi. Yun ang sinabi nila sa priority nila. Wala yung term setting. Of course, wala yung term setting dahil wala pa. Pagbobotohan pa lang sa third reading. So, yun ang pagkakaintindi natin din And I hope na na-explain ko ng maayos because today is Saturday and then tomorrow, June 1 ba bukas? Isang tulog, 2 tulog na lang. Monday na, resumption. So, pag-resume, ine-expect ko na okay, welcome remarks, hello. Ewan ko kung may battle for the speakership, hindi natin malaman. Ine-expect ko siguro June 3. Siguro naka-calendar na yan. Kasi alam nyo, ngayon humihingi na kami ng calendar
o agenda for the day ng Kongreso, ng House of Representatives. Senate, hindi na kami nagtapos na sa Senate di ba? Matagal na natin sinabi 'yon. So hindi na kami naghihintay pa. Hinihintay lang namin yung kalendaryo or yung agenda, business of the day. Kung makakakuha kayo niyon at pumunta kayo sa Congress, FB Live naman po 'yan, makikita niyo doon agenda for the day. And then titignan niyo yung House Bill. Pag nakalagay doon term setting, di ibig sabihin pag-uusapan nila ng araw na 'yon at magpupuyatan tayo, titignan natin hanggang gabi naman 'yan So doon natin malalaman kung ano mangyayari in the next 2 weeks. So, yun po. Maraming salamat. Alam nyo, yung FB page na yan, mas mabuti pa siguro wag na natin kasi pinapalinis natin yung mga trolls na naandun. Tsaka nakikita ko na rin kung sino yung mga matitigas ang ulo na walang ginawa kundi mang insulto ng tao. Both incumbents tsaka aspirants. Pero kung hindi malinis dahil mahirap, mabuti pa siguro dito na lang tayo sa Pambansang Kagawad mag-aral. Tuloy-tuloy naman yung sa barangay tayo sa Golden Nation Network YouTube channel. At kung gusto niyo ng mas spicy, mas boom na usapan, dito kayo sa Pambansang Kagawad. Wala namang mawawala. Pareho pa rin namin pinag-uusapan yon. Kaya win-win situation po lahat. Maraming salamat po. And I hope na yung all your dreams come true, kung ano man yan. Kung gusto nyong matuloy, ituloy. Kung gusto nyong leaning towards that, sa mga 60%, 70% na sa lumalabas na balita. Kung hindi matutuloy, laban. Ano kinakatakot? Bakit naiinit ang ulo? Para kayong mga basang sisiw. Hindi ko sinasabing lahat 80% lalaban talaga yung mga incumbents. Pero mga 20%, huwag na kayong mangasar. Gumawa na kayo at mag-ikot-ikot na kayo. Yun ang advice ko. Matagal ko nang sinabi yun. Mag-ikot-ikot na kayo, both aspirants and incumbents. And tuloy-tuloy pa rin ang relasyon natin. Maraming salamat sa inyo. God bless. Okay? Kita-kita po tayo muli dito sa Pambansang Kagawad.